Matak na sa kultura nating mga Pilipino ang mga kwentong kababalaghan. Mga tila misteryosong kwentong hindi mismo maipiliwanag ng siyensya. Mga aswang o balbal, mga multo at white lady, mga manananggal, mga duwende, mga tikbalang, kapre at kung ano-ano pang mga espiritu. Iilan lamang ito sa mga kailang may hindi dali-daling malilimutan at hanggang ngayon kinatatakutan ng mga nakararami. Hindi natin may pagkakaila na saan mang lupalop ng Pilipinas ay may mga nakabinbing mga kwentong kababalaghan. At doon sa Misamis Oriental, kilala ang bayan ng Initaw bilang isa sa mga bayan ito. Bayan ng mga balbal ang bansang ng ilan sa lungsod na ito. Subalit, may katotohanan nga ba ang lahat ng mga kwentong naririnig natin tungkol sa Initaw? Nagtanong-tanong kami tungkol sa mga estudyante ng MSU IIT tungkol sa alam nila sa misteryosong bayan ng Initaw. At narito ang ilan sa kanilang mga pahayag. Basis ako na bawan kay sa isa ka family daw kada na imrag gurus kay na imrag mo visit sa ila nga some random people bitaw then they're actually imrag trying to offer foods something imrag ligawan bitaw kanila trying to then di daw dapat nimo dawaton tong mga pagkaon nga na kay kuan daw lagi na maka imrag but lang dili. Ang pinaka-common na naririnig ko about sa Initaw ay yung mga aswang. Yung mga, yung mga aswang na lumilipad tapos nag-shift ng yung tao tapos nagiging animal, ganyan. Common talaga siya. Tapos sabi nila, if mapikpikan ka daw, parang ganyan, sa isang matanda or tao, tinransfer na daw yung pagiging aswang niya sa'yo. So, pag ganyanin ka ng mga tao doon, pikpik mo din daw sila. Tapos, kung may magsut-sut daw sa'yo, sut-sutin mo din daw sila pabalik kasi na, yan, parang tinatransfer na daw yan sa'yo. So, maraming istorya doon sa Initaw about mga aswang. May classmate din ako na nakatira siya sa Initaw. Tapos sabi niya na paggabi daw, mayroon yung parang kahoy doon sa malapit sa window niya. Tapos mag-open man yun. So parang mga 9, 10, or 11, mayroon naman talaga yung mga virus niya na may tumitingin sa kanya. Ano sila, naghanda kayo o kanang wakwak in the Initaw. Dahil, ano pa daw akong classmate na iyahad daw ang papa ka, nakakita daw ka ng kwan. Sa una na daw to na, alas 3 pa lang daw, kay alas 3 mga don daw, kay na daw to nasangit na murag na bitong matisip manananggal daw din mo to, pagkahaaw, nasangit daw sa wire sa kurente, ambot, sa katinahol, basta mo daw to nakita sa papa sa akong classmate. Sa aming ring pagtatanong-tanong sa labas ng MSU IIT, nakilala namin si Ginang Rosita Baldomero, isang tendera ng turon sa San Miguel, Iligan City. Isinalaysay niya ang kwento di umano sa likod ng mga aswang o balbal sa Initaw. Nagtabo mong gusto na diha, na inala ng istorya, sinito ko. Namang ko na siya kuan ka ng story sa una, bitaw nga, kuan ka na, anong tigulang, bro, manahuya na siya o anak isda. Ayon sa kanya, pinautang ng mangingisdang iyon ang kanyang kapitbahay.
Nang dumating ang araw ng paniningil, inatasan ng mangingisda ang kanyang anak upang singilin ang kanilang utang. Dahil kabuwanan na ng asawa ng kanyang kapitbahay, wala silang maipambayad at paulit-ulit na lang nilang tinatanggihan ang bata. Dahil sa galit niya sa mag-asawa, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. At ang mga sumunod na sinabi ni Aling Rosita ang siyang naging ugat upang bansagan ang bayan ng Initaw bilang bayan ng mga balbal. Ako nagito din ang katong pag-iyo sa istra nga gapaot gaumbot na tune kay bali sige siya paningil unya araw ng put siya. Then ito ron time to nga kuan sani ang katong bata may na amtan atong kung kapamuhay na ito lang anak ni bali oo katong anak ko atong nangutang na iyang naamtan dayon di kuan daw kan marihang gi yang kan iihaw mo anak ba ang bata oo mo nang kuan kan siya nin mag natong nga istorya to siya mo na nahulog bitaw nga ang inita da ko nga kwakon ato siya dito nagsugod nga inana din antod ang kaning kuan sila pa naman gyud kuno kuan kalag ang kaning tawo di ba atay nga daw kuno ning inahan kay ang iro sige upat sa iya ha anak ko di siya baka naman upat di siya nga anak din kaya lang inahan daw ko mga maning iro nga sige magkuan na dili gid mo biya sa iya pud sige kung ana ba ka ulit sa iya then ibugawon mo bada balik na ko pero taging sunod sunod niya sa atong kuan iro dito ko sila napunta atong kuan yang anak ka dito suha na gud ang ang pagtanan anak bitaw murag ang kaning giri na lang sa ulong siya pinili isa nina bato anak pa din murag ko ang sa kapungot siguro tingali to sa pandemya kaon gid ni luto gid niya ang katong murag inaana wa istorya ra po na matikulang lagi diha na siya nagbikan ng istorya. Bagamat tila ganito na lang ang pananaw ng mga taong hindi nakatira sa Initaw tungkol sa bayang ito, nananatili pa rin isang misteryo ang kwento ng Initaw. Mga misteryosong kwentong naghihintay ng paliwanag. Nandito kami ngayon sa Tambo Bus Terminal at maya-maya lang ay tatahak kami patungong Initaw upang saliksikin ang katotohanan sa likod ng kanyang makanatagong kwento. Sa aming pagsasaliksik, napag-alaman namin ng lungsod ng Initaw ang pinakamatandang lungsod sa kanlurang bahagi ng Misamis Oriental. Noon, sakop ng lungsod na ito ang mga kasalukuyang mga bayan ng Libertad, Naawan, Mantikaw at Lugait. Ayon sa pag-aaral ni Hunyo noong 2006, nagsimula ang kwento ng mga balbal at mga aswang sa Initaw noong 1950s. Ang kwentong isinalaysay ni Ginang Baldomero at ang datos na nakuha sa pag-aaral ni Hunyo ay halos tumugma maliban lamang sa ibang mga detalye. Nakilala namin si Manang Belen Quitoriano sa Initaw. Isinalaysay niya muli ang kwento ngunit sinabi rin niya kung ano ang mali sa kwentong nalalaman ng iba tungkol sa Initaw. Naaniya naging sanhi upang bansagan ang bayan nila bilang bayan ng mga balbal. Ang Initaw dili jud tinuod nga balbalon. Preso gud sa Sikihor, mayon nga mahadok ta katok Sikihor kay pagtulanon. Nga ako taga Sikihor man kumagyan sila nga, "Hala, anti binin, taga Sikihor ka na." Mamaktul kay ko dili ko mamaktul di ko kabalo. Sama ra gyapon sa Initaw kay nay isa dong. Katong mananagat bitaw dong. Katong mananagat. Ang katong iyang papa mananagat sa Tabugok. O karon pagkahuman nangutang man tong iyang silingan kay anakan. Ang iyang asawa anakan. Nakaroon nung kay sa siging paningil sa bata, naulit ang bata sa siging paningil. Kanang minteryo karon din na nga bago sa Initaw. Na di ba ang minteryo daan naman din sa ubos. Nga kanang bago karon sa Initaw. Dito man niya giihaw ang bata dong. Nakaroon nung kay gitangag man sa iro ang na-cutix yun na niya. Cutix na ilan man sa ginikanan. Giihaw na pero iyang gilubong wala niya kan mo tong gidungog ang Initaw nga balbal. Ayon sa pag-aaral ni Hunyo, ang batang tinutukoy ni Manang Belen Quitoriano ay si Nestorio Habien at ang mangingisdang pinautang ng pamilya ay si Eladio Cabiladas. Taliwas sa sinabi ni Ginang Rosita,
base na rin sa pag-aaral ni Julio at sa isinalaysay ni Manang Belen, hindi naman ang ama ni Nestorio ang pumatay sa anak ni Eladio, kundi si Eladio mismo ang pumatay kay Nestorio. Lingid din sa akalaman ng iba, hindi naman kinain ni Eladio ang bata, kundi inilibing niya. Pinatotohanan din ito ni Lola Belen Q. Obot, pinakamatandang residente ng Hampason, Initaw, 81 taong gulang. Sinabi rin niyang hindi naman dapat talagang katakutan ang Initaw dahil ang kwentong alam ng iba tungkol sa Initaw ay hindi totoo. Na maligya ko dito. O niya, gipautang ba niya sa bata? So, ang bata, sige paningil sa ila, sige paningil sa katong utangan. Di na tayo magpakaagwanta ang sigulang tayo, sige paningil. Gipatay niya. Bila katukaan daw ano, kung sabi ko na anak, mura grade 5 na pati ato, bila tukaan daw wala makita ang bata. Ay amot o ba niya giku anak, mo dahil ka to, gitangag sa ero ang iantiil. Na ilan nila, kay na may cutex bitaw niya. O, mo to ilang na ilan katong bata, ipatay sa katong nakautang. Namugi ka na to, muna din to ang initaw, ginganlan niya dayon o balbal. Pero kanto ba yan nga tigulang? Dilit may kato balbal kay sakop man to sa akong lula, nagpuyo man to siya. Kay magbantay man utos yung kabayo mo magbuhay. Di ko ito balbal, uy. Batay kay niya kay tungkol sa sige niya paninglan. Na kay pobre ba sa bintao. Ako, mami, so natigulang ako niyo, wag ko kakuha nga naigitangag sa taon. Uy, ila, katura lagi sinugdanan nga nangalan ng initong balbal. Tinanong din namin si Professor Celine Junio Teatro, faculty ng Departamento ng Kasaysayan ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Palipunan, sa kung ano ang naging bunga ng kwentong ito sa mga nakatira sa Initaw. Siya ang gumawa ng pag-aaral noong 2006 tungkol sa kasaysayan ng Initaw at ang katotohanan sa likod ng kwento ng bayan ito. Once makadungog yung mga tao from Initaw, in fact, I also experienced that once sa elementary. Once i-introduce, I came from Initaw, usually ang reaction sa mga classmates, more bitag i-connect siya or i-relate to the story of wakwaka, Initaw, wakwakon naman na wakwaka. Ayon din kay Professor Teatro, panahon na raw upang hindi nakatakutan ang bayan ng Initaw. Siguro is i-get rid of that one na wakwakon kay daghan mo pa ma-offer sa Initaw nga maayo, like for example ay tourism. So Initaw is also known para sa iyang mga good beach resorts. In fact, mag-isip ang Initaw pwede ang Gateway Pitara doon Arcon sa Panandiha. Sa Initaw karang mga hilig o beach nga outing, himayong po iyang white sand. So mura siguro i-eliminate na siya nga once makadungog Initaw, wakwak. Initaw, isang bayang pinagpala ng magagandang tanawin at likas na yaman. Isang bayang kinatatakutan ng karamihan dulot ng mga kwentong maaaring katang-isip lamang. Isang bayang dayuhan sa pagbabago at pagmulat. Isang bayang namumukod tangi subalit tila na pag-iiwan. Hindi natin may pagkakaila na parte na ng ating pagka-Pilipino ang mga kwentong kababalaghan. Subalit, may mga makapagsasabi pa na makatotohanan ang lahat ng mga kwentong ito. Ang kwento ng Initaw ay kwento nating lahat. Hindi dapat tayo gumawa ng mga kwentong base sa kasinungalingan at imahinasyon lamang. Ang bayan ng Initaw ay isang bayang hindi dapat katakutan. Bagkus, isa itong bayang dapat pang payapumi. Ako po si Xavier John M. Luna at ito ang Initaw, ang nakatagong kwento.